Amen, praise God. Meron tayong Gary V. Meron tayong Gary V ng Faith Taguig. Ayan. So we praise God po sa araw na ito na pinagkaloob po sa atin ng ating Panginoon. And kumbaga tayo po ay nagpapasalamat dahil tayo po ay pinagsama-sama ng ating Panginoon. At tayo po ay sama-sama rin na umawit ng papuri sa Kanya at sama-sama rin na pag-aralan ang salita po ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. And we praise God dahil this month ay patuloy po natin na pinag-aaralan yung Follow Me na series. Kung pag-aaralan po natin, yung mga review po natin, yung first Sunday po natin, yung Follow Me. Anong Follow Me na pinag-aaralan natin ng first Sunday po natin? The call to follow. And the second Sunday po natin, the choice to follow. And third is the cost to follow na si Pastor Elijah po yung nag-preach po sa atin. And we praise God for His life. We praise God na siya po yung ginamit din po ng ating Panginoon na kasama natin na nangunguna upang pag-aralan po ang series din po na ito. And now, And now is the compassion to follow. Ang mapag-aaralan po natin ngayon. Di ba? Wala. Alright, na mapag-aaralan po natin ngayong umagang po na ito. At before that, ay basahin muna natin yung ating pag-aaralan na makikita po natin sa Matthew chapter 9, verse 9 to 13. Ayan. Kung meron po kayong mga Bible, please open your Bible in the book of Matthew chapter 9, verse 9 to 13. Ayan, please open it po. At kung meron din kayong Bible apps, ay pwede nyo rin pong i-open din po. Ayan, so sabi po sa salita ng ating Panginoon, the Bible says here, as Jesus passed on from there, he saw a man called Matthew sitting at the tax booth. And he said to him, "Follow me." And he rose and followed him. And as Jesus reclined at table in the house, behold, many tax collectors and sinners came and were reclining with Jesus and his disciples. And when the Pharisees saw this, they said to his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" But when he heard it, he said, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick, go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice, for I came not to call the righteous, but sinners." But before na pag-aralan po natin ito, ay tayo po ay manalangin. Let us pray. Father, salamat po muli sa oras na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. We are so thankful, O Lord, for this morning na kami po muli ay inyong pinagbuklod-buklod upang kami ay makapag-aral ng iyong salita, na kami ay makapag-aral na makilala po namin kayo at makapag-aral na may sapamuhay po namin ang inyong salita po, Panginoon. We pray, O Lord, na inyong banal na Espiritu ang manguna po sa bawat isa po sa amin at ang inyong banal na Espiritu din po ang manguna po sa inyong lingkod. Na kayo po, gamitin niyo po ako bilang inyong instrumento, maging boses niyo po, Panginoon, upang maibahagi ko po ang inyong kalooban, mabahagi ko po ang inyong salita at may apply po namin ito at may pakita po namin ito sa buhay po namin at sa lahat ng mga makakasalamuha po namin po, Panginoon. Kayo po ang manguna sa oras na ito at kayo ang aming mabigyan ng kapurihan. Sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and Amen.
So, I entitled God's message for this morning is the compassion to follow. Bakit po? Dito sa mapag-aaralan po natin, kumbaga, marami na tayo napag-aralan sa Follow Me na series. Una, nakita natin yung the call to follow na doon sa account po nila nila Andrew at ni Peter o ni Simon na ngayon ay tinawag na Peter. Di ba? Nung nakita ng ating Panginoon Jesucristo itong dalawang magkapatid na ito, di ba? And then sinabi ng ating Panginoon Jesucristo sa kanila, "Come, follow me." At ang ginawa nila is what? Immediately, iniwan nila yung mga ginagawa nila at sumunod sila sa ating Panginoon. And that time na nakita natin kung bakit sila ay sumunod sa ating Panginoon is because itong magkapatid na ito, doon sa timetable, di ba? Kasi si Andrew po, ito si Andrew at Simon po na ito, ay sila po ay disipulo ni John the Baptizer. And then si John the Baptizer, inintroduce niya nung dumating ang ating Panginoon Jesucristo, ito yung tinutukoy ko na Messiah. At sumunod kayo sa Kanya. At nung na-encounter niya po nila itong magkapatid na ito, ang ating Panginoon Jesucristo, at sinabi ng ating Panginoon, "Come, follow me." Hindi na sila nagdalawang isip. Sumunod sila sa ating Panginoon. Pinagkatiwala nila ang buhay nila, ang kinabukasan nila sa ating Panginoon. Even, hindi nila alam ang mangyayari sa kanila. Kumbaga, iniwan nila yung comfort zone nila. Tama? And nung second Sunday na pinag-aralan din po natin is what? The choice to follow. Na kumbaga, dahil kilalang-kilala na ang ating Panginoon Jesucristo in kumbaga, parang sabihin natin yung missionary journey ng ating Panginoon Jesucristo, kasama ang mga disipulo, at dahil kilala na siya, marami na siyang mga followers. Hindi lamang ang mga disipulo niya, kumbaga crowd na sumusunod sa kanya, crowd na kumbaga kung nasaan siya, nandun sila. Kasi ang ating Panginoon Jesucristo, siya po ay kumbaga nagpapagaling, siya po ay nagtuturo patungkol sa Kingdom of God. At ganun din, nagpapakain din siya. And then merong isang lumapit sa kanya na young rich ruler, di ba, na akala niya sa sarili niya is what? Makakamtan niya ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang kaparaanan. Tama? Anong nangyari dun sa young rich ruler? At tinanong niya sa ating Panginoon, ano ang dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? The first na tanong na yon, kumbaga sa atin in first expression is what? Positive. Tama ba? Positive yun. Kumbaga napakasaya na itong tao na ito, itong young rich ruler na ito, lumapit sa ating Panginoon, and then he said, ano ang dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Pero doon sa pinag-aralan natin, yung katanungan na yon is not actually a positive. Kaya nga, kinorek siya ng ating Panginoon kaagad. Niredirect siya ng ating Panginoon kaagad. Nakakala niya sa kanyang kumbaga kaparaanan, makakamtan niya yung buhay na walang hanggan. Kasi, nasa kanya na lahat eh. Bata pa lang siya, nasa kanya na lahat, nasa kanya na ang kayamanan, kilala na siya doon sa community, and then ginagawa niya daw ang utos ng Diyos. Kaya nga nung sinabi ng ating Panginoon sa kanya is what? Nung sinabi niya, ano ang dapat kong gawin, ano ang mabuti kong dapat gawin upang makakuha, kumbaga ma-obtain yung buhay na walang hanggan. And then sinabi ng ating Panginoon, na iisa lang ang mabuti. Walang iba kundi ang ating Diyos. Iisa lang ang mabuti dahil lahat tayo dito ay makasalanan.
And then sinabi niya, which ones? Tapos sinabi ng ating Panginoon, yung about doon sa Ten Commandments, and then yung last na sinabi niya about doon sa Ten Commandments is what? Love your neighbor as yourself. And then kung nung pinag-aralan natin yun, may meaning yun kung bakit yun yung pinakalas na sinabi ng ating Panginoon, kung bakit yun yung love your neighbor as yourself, yung pinakalas. It's because alam ng Panginoon, kilala ng Panginoon, itong young rich ruler na ito. Diba? Kilala ng young rich ruler na ito, kilala ng ating Panginoon itong young rich ruler na ito, and then kilala niya kung ano yung minimum point, alam niya kung ano yung minimum point ng young rich ruler na ito. Kaya niya, kinurek, kinonfront, at niredirect niya itong young rich ruler. Kasi akala ng taong ito is makukuha niya ang buhay na walang hanggan saan? Sa wealth. Sa kayamanan. Kasi nasa kanya ng lahat eh. Buhay na walang hanggan na lang ang kulang sa kanya. Kaya nga sinabi niya, kung talagang ikaw ay susunod sa akin, sabi ng ating Panginoon sa kanya, ibenta mo lahat ng ari-arian mo at ibigay mo sa mga mahihirap. Pero, ano yung response ng young rich ruler na ito? Biro mo, nandoon na yung confrontation ng Panginoon para may direct siya, may tama siya, maunawaan niya ang pagsunod sa Panginoon. At sinalin siya ng ating Panginoon. Kumbaga, at pinagpili siya ng ating Panginoon. Kung gusto mo talaga na sumunod at sinasabi mo na magkaroon ng buhay na walang hanggan, kaya mo ba i-surrender yung pinaka-importante ng buhay mo? Kasi doon, hindi naman tinuturo doon, kaya minsan na may misinterpret yun eh. Hindi tinuturo doon na anti-rich ang ating Panginoon sa Kristo. Remember, sila Andrew and Peter, nung sinabi ng ating Panginoon, come follow me, anong ginagawa nila? Trabaho. At kilala ng Panginoon ang mga tao. Kilala ng Panginoon kung ano yung binibigyan mo ng importansya at dinidil ka niya doon. At doon sa choice na yon, kilala niya itong young rich ruler na ito at ang importante sa buhay niya, kayamanan. At sinasabi niya, dahil sa kayamanan, is what? Makakamtan ko ang buhay na walang hanggan. Kaya siya kinurek. Kaya siya tinama. Kaya siya challenge ng Panginoon. And then anong nangyari? Yung response niya is what? Lumayo sa Panginoon na malungkot. Yun lang ang nakakalungkot. Hindi niya kayang isurrender yung pinaka-importante ng buhay niya. Trabaho ba? Kayamanan ba? Pamilya ba? O sarili ba? Kaya makikita niyo po, sa Follow Me na series na ito, iniisa-isa ng Panginoon kung ano yung binibigyan natin ng importansya bilang tao. Just like yung the cost to follow. Di ba? Na yung sinabi doon, the cost of the follow doon is you deny yourself, take up the cross. Are you willing? Kasi kilala din ng ating Panginoon si Peter. Kung pag-aaralan nyo yung character ni Peter, pag-aaralan nyo yung attitude ni Peter dito sa gospel book, lagi siyang nangunguna. At isa doon ang sinasabi niya, doon sa Last Supper, di ba? Ng ating Panginoon, kasama ang mga disipulo, isa sa mga pinagtatalunan nila, sino yung magiging
sa kanan at sa kaliwa. Kaya sinabi ng ating Panginoon, kinurek siya din ng ating Panginoon na sinasabi niya na dahil, kumbaga parang gusto niya, lagi siyang attention seeker, siya ang bida lagi, siya ang nangunguna lagi. Sinabi ng Panginoon, deny yourself. Nakakala nila dahil sumusunod sila sa ating Panginoon is what? Kumbaga, yung kingdom is mapapasa kanila rin. Kaya tinatanong lang, kailan darating? Yung sinasabi mo, nakaharian. Sabi niya, take up the cross and follow me. Even yung sarili natin, kaya ba natin i-sacrifice, ibigay, i-surrender sa Panginoon? Para lang talaga sumunod sa Kanya. Na masasabi natin, siya yung number 1 ng buhay natin. Lord, I commit myself, I dedicate my life. Totoo ba? Sa mga aspeto na ito, siya ba talaga ang number 1? Even sa trabaho, even sa status ng buhay, even sa family, even sa sarili. Siya ba? And then, pagsasabihin ng Panginoon, come, follow me. Susunod ka ba? O magiging young rich ruler tayo na lalayo sa Panginoon na malungkot na lumalayo sa Panginoon. Na ngayon, ang pag-aaralan po natin is the compassion to follow. Dito may pag-aaralan po natin kung bakit ang ating Panginoon talagang kilala niya, alam niya ang dinidil niya. Na dito makikita po natin na hindi lamang doon sa mga aspeto na challenge tayo ng ating Panginoon na siya yung number 1 sa buhay natin. Dito mapag-aaralan po natin yung yung character ng ating Panginoong Hesukristo. Yung character po ng ating Panginoon sa Kristo na nawa, may pakita po natin sa buhay po natin. Sa buhay po natin. Sa mundong ito, di ba? Sa mundong ito po, kumbaga sa sistema ng mundo na ito, matatanggap ka ng mundo na ito, depende saan? Sa background mo. Di ba? Pag tayo ay nag-a-apply ng trabaho, mayroon tayong resume. Ano bang tawag na ba ngayon? CV. Di ba? CV. And then nakalagay doon yung background ng education mo, nakalagay doon yung experience, kung saan ka galing, and then yung performance mo, may mga reference, kumbaga yung mga referral doon, minsan tinatawagan yung mga yon. Tama? Kung totoo ba talaga na nag-work ito dito, totoo ba talaga yung sinasabi niya na talagang skillful siya? Tama? And then sasabihin ng kumbaga, ipuprove mo sa sarili mo na karapat-dapat kang i-hire nila. Tama? Kaya nga sa mga interview, may isa sa mga interview na mga tinatanong, ewan ko kung talaga naitanong ha. Pero alam ko talaga na tinatanong ito eh. Di ba? Na, bakit? Karapat-dapat kang i-hire namin. Tama? Di ba? Parang ganito, yung resume eh. Ayaw talaga. R.
Next. Parang ganyan. Di ba? Nandiyan yung pangalan mo, nandiyan yung mga experience mo, about me. Pero inano ko lang para hindi malaman. Pero parang ganyan, nagbibigay tayo ng CV, nagbibigay tayo ng kumbaga, yung resume natin, and then pag in-interview tayo, is what? Karapat dapat ka ba na ma-hire namin sa company? Pangalawa naman na naririnig natin is kumbaga, ano yung gagawin mo para makatulong sa company? And then pangatlo, willing ka bang matuto? Di ba? Ganun yung mga kadalasan na ini-interview ng mga HR sa company, sa mga recruiter doon po sa company. Ayan, i-next nyo na. Masyado na. Okay. Di ba? Kumbaga sa sistema na ito, laging tinuturo ng sistema na ito, prove yourself. Kung karapat-dapat ka. Prove yourself na karapat-dapat ka ba sa experience mo? Prove yourself na karapat-dapat ka ba sa education na pinag-aralan mo? At prove yourself na karapat-dapat ka ba na i-hire ng isang kumpanya. Pero alam nyo po, sa ating Panginoon Kristo, hindi ito yung tinitingnan. Hindi po yung mga resume natin, hindi po yung history natin, hindi po yung status ng buhay natin, hindi rin po, kumbaga, hindi rin po yung past natin, kundi ang tinitignan ng ating Panginoon sa atin is what? Tulad po dito, sa mapag-aaralan po natin, tinitignan niya ang isang tao ay parang isang kaluluwa. Di ba? Ay parang isang kaluluwa. Pagtapos na ang buhay niya, saan siya mapupunta? At yan po yung mga mapag-aaralan po natin dito sa Matthew chapter 9, verses 9 to 13. Sa account po ni Matthew. Sa account po ni Matthew. Take note, yung history po and cultural background po ng passage na ito, di ba? Una, sino? Si Matthew. Sino si Matthew? Siya isang tax collector. At sa panahon na yon, next nyo na. Okay, sa panahon na yon, ang background at culture po sa panahon na yon, in the Jewish custom, pag ikaw ay isang tax collector, kalaban ka nila. Pag ikaw ay tax collector, makasalanan ka. Hindi lang makasalanan, ubod ka ng makasalanan. At hindi ka karapat-dapat pumasok sa kanilang mga templo. Ganyan po yung culture noon. Ganyan po yung tingin ng mga tao sa isang tax collector. And Matthew is what? A tax collector. Nung lumapit ang ating Panginoon doon sa journey niya, dito sa passage po natin, and then nakita niya po si Matthew. Di ba? Ano sabi dyan? As Jesus passed on from there, he saw a man called Matthew sitting at the tax booth, and he said to him, "Follow me." Thank you.
And he rose and followed him. Sabi ko nga po, sa mundo na ito, ang sistema ng mundo na ito, ang tinitingnan kung karapat-dapat ka. Pero sa mata ng Panginoon, sa panahon din ng journey ng ating Panginoon, at nakita niya ito, si Matthew na ito, anong ginagawa niya? Nandun siya sa tax booth. Ibig sabihin, nasa work siya. Di ba? And then he said to him, follow me. Kumbaga hindi niya sinabi na, ay ito, makasalanan ito kilala ko ito kilala ng mga lahat. Ng mga Hudyo na ito ay makasalanan. Kumbaga kung tutuusin, ikaw, bilang sasabihin natin, lumayo ka sa akin. O kaya naman, galit na galit yung tao, ang ating Panginoon, galit na galit yung mga disipulo kay Matthew. Tama po? Kasi sa history, sa custom, that time, talagang galit sila sa mga tax collector. Talagang sinasabi nila, ito ay traidor. Hudyo siya, pero nagpapa-under sa mga Greek. At kinukolekta niya, di ba? Sa panahon nga natin, talagang dismayado tayo sa nangyayari sa bansa po natin. Yung tax natin, na binabayaran natin, yung kung saan napupunta yung tax natin. Hindi natin maramdaman at nabalitaan pa natin kung saan-saan at kumbaga sa kanilang na lang napupunta. Kaya ramdam natin na minsan nakakagalit, minsan nakakadismaya, minsan talaga na sinasabi natin, itong mga taong ito talagang nakakainis. Dahil sila kaya tuloy yung naghihirap ang bansa. Tama po? At yun yung tingin nila lagi. But you know, the Lord Jesus Christ teaches us how to deal with these people. He knew already, the disciple knew already kung sino siya. At sa bansa natin, paikot-ikot, turo dito, turo doon. Pagulo ng pagulo ang kwento. Sumasabay pa ang mga trolls. Sumasabay pa yung kabila-kabila ang mga partido. Para ano? Mas lalong gumulo, hanggang makalimutan na lang. Pero ano ba ang dapat isang attitude ng isang mananampalataya? Ano ba ang nakikita ng Panginoon sa kanila? Diba? Pero dito, balik po tayo dito, na sinabi niya, ang ating Panginoon, nakita itong tao na ito. Pero ang sinabi niya, follow me. Sa mata ng tao, hindi siya karapat-dapat. Sa mata ng tao, siya ay isang napaka-makasalanang tao. Pero sa mata ng Panginoon, ang nakikita niya, saan mapupunta itong kaluluwang ito? Saan mapupunta ang kaluluwang ito? Na kumbaga, doon po, na sinabi niya, he saw a man called Matthew and sitting at the tax booth. Yun yung nakita ng Panginoon. Bakit ko po nasabi yun? Kasi yun din yung
yung word na sow doon, same word na ginamit po. Kung alam niyo po yung the harvest. Di ba? When the Lord Jesus Christ saw the great multitude. Di ba? Nag-compel yung compassion. Kasi ang nakita ng Panginoon, kaluluwa. Hindi galit. Ang nakita ng Panginoon, kaluluwa. Sinabi doon sa Matthew 9, chapter 36, when he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed, helpless, like sheep without a shepherd. Ganon din yung pagkakita niya dito. Itong kaluluwa na ito, walang gumagabay sa kanya. Itong kaluluwa na ito ay isang biktima ng kasalanan. At ang kaluluwa na ito, walang magagawa. Pero, sinabi ng Panginoon, nung nakita niya ito, nakita niya si Matthew, follow me. Kasi yun yung tingin niya eh. Yung kaluluwa. Sumunod ka sa akin. Hindi mo kayang iligtas sa sarili mo. Hindi mo kayang ma-overcome yung pinagdadaanasan mo. Ang tingin ng lahat ng tao ay hindi ka karapat-dapat at ikay napakamakasalanan ng tao. Sinabi niya, lumapit ka. Even mismo sa kasalanan natin, dinidil tayo ng Panginoon. Hindi lamang sa status ng buhay natin, hindi lamang sa family natin, hindi lamang sa sarili natin, kundi pati rin po sa status ng buhay natin sa spiritual na bagay. Ang gusto niya, sumunod ka sa Kanya. Amen po. Sumunod ka sa Kanya. Then, and sabi niya, and follow me. At anong ginawa ni Matthew? Pero si Matthew, no? He rose and followed him. Agad-agad. Hindi niya sinabi na Lord, teka lang, baguhin ko muna sarili ko. Lord, teka lang kasi makasalanan ako. Hindi eh. Nung sinabi ng Panginoon sa kanya, follow me, agad-agad siya sumama sa Panginoon. Dahil alam niya, itong ating Panginoon sa Kristo is what? Kaya siyang baguhin. Hindi niya kayang baguhin ang sarili niya. Hindi niya kayang makawala doon sa pagiging makasalanan niya bilang tax collector. Pero nung lumapit ang Panginoon, nakita ang kaluluwa niya na hindi siya karapat-dapat. At hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. At nakita niya ang Panginoon. At sumunod siya.
na sometimes sa buhay po natin, sinasabi natin, kaya hindi tayo makapaglingkod ng mabuti sa Panginoon, kaya hindi tayo talaga nakakasunod sa Panginoon, kasi marami tayong reason out sa Panginoon. Lord, hindi pa ako handa. Lord, baguhin ko muna ang sarili ko. Lord, makasalanan akong tao. Alam ng Panginoon yan. Alam ng Panginoon yan. At gusto kanyang ma-overcome ang lahat ng bagay na yan. Basta sumunod ka. Pagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng bagay. Pagkatiwala mo sa Panginoon, ang lahat ng bagay tulad ni Matthew. Sumunod siya kagad-agad sa Panginoon. Pinagkatiwala niya ang buhay niya sa Panginoon. Binigay niya lahat sa Panginoon. At nakita ni Matthew yung itong tao na ito, ang ating Panginoon Kristo. Kaya siyang baguhin. Kaya siyang iligtas. At kaya siyang gamitin. Kaya principle, following Christ begins the moment we rise from our old life to respond to His compassion. Di ba? Si Matthew, isang tax collector, at lahat ng tao na sa paligid niya, galit na galit sa kanya, ginajudge siya, at doon sa life niya na hindi niya kayang mabago dahil isa siyang tax collector, pero nung sumunod siya sa Panginoon, nabago ang lahat. Nung sumunod siya sa Panginoon, nabago lahat. At ang pagsunod sa Panginoon is what? Talagang babaguhin ka niya. Talagang tutulungan ka niya. Talagang ililigtas ka niya. Talagang tuturuan ka rin niya. At gagamitin ka niya. Na hindi pwedeng ikaw ay sumunod sa Panginoon na hindi ka nababago. Hindi ka pwedeng sumunod sa Panginoon na hindi mo siya i-recognize na bilang number 1 ng buhay mo. Na hindi na tayo ay sumusunod sa Panginoon na walang nakikita na siya ba talaga ang Panginoon mo? Siya ba talaga ang tagapagligtas mo? Siya ba talaga ang Diyos mo? Siya ba talaga ang pinagkatiwalaan ng buhay mo? At siya lamang ang number 1 ng buhay mo? Sa lahat ng aspeto ng buhay mo. At dahil sa awa at habag ng Panginoon, niligtas tayo. Sa awa at habag ng Panginoon,
namatay siya sa atin. Sa awa at habag ng Panginoon, binago niya tayo. At ang nakikita ng Panginoon sa atin at sa lahat ng tao, kaluluwa. Kaluluwa. Na doon, nandun siya sa tax booth. It represents about his status, his sinful life, na hindi niya kayang makawala. But because of the Lord Jesus Christ, because of the compassion of the Lord Jesus Christ, he stand up. At sumunod po sa Panginoon. Di ba? At sumunod po sa Panginoon. Hindi dahil karapat-dapat siya. Dahil hindi siya karapat-dapat at kailangan niya ang Panginoon. Kailangan niya ang Panginoon. Pangalawa, hindi lamang po doon sa following His call, pangalawa naman po, nakita po natin dito, yung following His compassion. In verse 10 to 11, sabi po dito, and as Jesus reclined at the table in the house, and behold, many tax collectors. Again, many tax collectors and sinners came from reclining with Jesus and His disciples. And when the Pharisees saw this, they said to His disciples, why does your teacher eat with tax collectors and sinners? Again, the context ay kilala na ang ating Panginoon Kristo. Di ba? Marami na siyang followers, crowd na yung sumasama sa Kanya. Even yung mga Pariseo, even yung mga scribe, ay kumbaga po sumasama sa journey ng ating Panginoon at tinitingnan yung ginagawa ng ating Panginoon. At sa panahon na ito, nung na-encounter niya si Matthew at sinabi niya kay Matthew is, follow me. Na ito si Matthew na ito ay kilalang isang tax collector at kinamumuhian ng mga Hudyo at tinuturing siyang traidor ng kanilang lahi. Pero sinabi ng Panginoon, follow me. Na si Matthew naman, nung narinig niya at nakita niya ang ating Panginoon, hindi natin nabasa kahit sa ibang mga gospel na, Lord, wait lang. Hindi pa ako handa. Wait lang, baguhin ko muna ang sarili ko. Hindi. Agad-agad siyang sumunod sa Panginoon. Agad-agad siya na tumayo para sumunod sa Panginoon. Iwanan yung ginagawa niya. Na kumbaga, doon sa paglapit ng Panginoon, sa pag-encounter ng ating Panginoon sa Kanya, siya lamang ang pag-asa niya para ma-overcome ang lahat ng mga bagay, ang kanyang kasalanan, ang status ng buhay niya, yung mga tingin ng iba sa Kanya. At pinagkatiwala niya po ito sa Panginoon. At nakita natin yung compassion ng Panginoon kay Matthew at ganun din yung response ni Matthew ngayon. Si Matthew hindi nag-preach . Tama po? Dito sa passage na ito, hindi siya nag-preach. Anong ginawa niya? Nag-invite.
Sino yung mga in-invite? Kapwa niyang mga tax collectors. Ano pa? Kapwa niyang mga makasalanan. At ilang beses ginamit po yung recline. When we say recline, ito po yung sinasabi po natin sa ibang mga term at sa mga original na word, original language. Kumbaga, ikaw, hindi mo lang, kumbaga, i-accept siya. Kumbaga, makikifellowship ka, i-build out mo yung sarili mo sa Kanya. Yung relasyon mo sa ating Panginoong Hesukristo. Kumbaga, ang ginawa ni Matthew, nag-invite siya, ginawa ni Matthew, kumbaga, Pinoy siguro to, no? Kasi hospitable eh. And then, in-invite niya yung mga kasama niya, siguro yung mga kaibigan niya, mga katropa niya, ng mga tax collector, mga loko-loko. Yung mga kagamikan niya, mga kaibigan niya, sa saya at sa kalokohan ay kasakasama siya. Kumbaga, pinakita dito, hindi lamang nakita natin yung character ng ating Panginoon, yung awa ng Panginoon, nakita dito din natin yung pagbabago din ng Matthew, na doon sa pagbabago ni Matthew na siya ay sumunod sa ating Panginoon, na nakita niya ng ating Panginoon sa Kristo ang totoong tagapagligtas, ang totoong Panginoon, ang totoong Misaya, ang totoong Rabbi. Hindi niya ito pinagkait at hindi niya ito tinago. In-invite niya yung mga kapwa niya. In-invite niya yung mga kasalanan, yung mga kasama niya, para maranasan nila yung awa at habag ng Panginoon na naranasan niya. Hindi niya ito tinago. Hindi niya ito pinagkait. In-invite niya at kasama pa ang ating Panginoon at ang mga disipulo. Upang ano? Maranasan nila ang habag ng Panginoon. Maranasan nila, makita nila ang tunay na pag-asa. Ang tunay na pag-asa. Pero nakita rin po natin dito na doon sa pag-imbita sa ating Panginoon, in-accept ang ating Panginoon, kasama na naki-fellowship sa Panginoon doon sa kanilang bahay, sa kanilang tahanan, kasama yung mga tax collectors, kasama yung mga sinners, and then nakita ito ng mga Pariseo. Ang Pariseo, sila yung kumbaga, nagmamasid din sa ginagawa ng ating Panginoon sa Kristo. At itong mga Pariseo na ito ay knowledgeable po sa salita ng Panginoon. Sa salita ng Diyos.
Kaya pag binabasa nyo po yung gospel, laging may mga Pariseo na sila po yung laging number one na nagtatanong, nagko-question sa ating Panginoon, bakit nyo ginawa yan? Bakit nyo ginawa yan? And then, nung nakita niya na nakihalubilo ang ating Panginoon sa kanila, anong sabi ng mga Pariseo? Pariseo saw this. They said to his disciples, "Why does your teacher, Rabbi, eat with tax collectors and sinners?" Akala ko ba ay talaga nagtuturo siya kumbaga, kingdom of God. Bakit nakikihalubilo siya sa mga makasasalanan? Kung totoong righteous siya, parang ganun yung tension eh. Kung totoong righteous siya, dapat nilalayuan niya itong mga taong to. Na ganun yung ginagawa ng mga Pariseo. Na nilalayuan yung mga makasalanan ng mga tao, nilalayuan yung mga hindi karapat-dapat. Yung mga ayaw nila. Nang thinking sa sarili, mas banal ako sa kanya. At mahilig what? Mahilig siyang mahilig silang maghusga. Kaya nung nakita po ng mga Pariseo na ito ang ating Panginoon, kasama rin yung kanyang mga disipulo at nakihalubilo sila sa mga tax collectors, sa mga makasalanan. Baga, inano ka agad. Kasi itong mga Pariseo na ito, talagang hinahanapan talaga ng butas ang ating Panginoon sa Kristo eh. Kasi sa ating Panginoon sa Kristo, kumbaga, kilalang-kilala na talaga doon sa lugar nila. And then, kumbaga, curious sila sa Panginoon. Ano ang ginagawa ng atong Panginoon na ito? Ano ang kanyang tinuturo? Bakit marami siyang mga tagasunod? At isa ito sa tinanong nila sa ating Panginoon. Bakit ka nakikihalubilo sa mga makasalanan? Kala ko ba ikaw ay isang rabay? Kala ko ba ikaw ay kumbaga maraming alam sa salita ng Panginoon at sa salita ng Panginoon, kailangan mo maging banal? Kaya nga sa Ten Commandments eh. Na ipakita mo na ikaw ay banal. Pero dito, una na makikita po natin dito, si Matthew na sumunod sa ating Panginoon, hindi niya pinagkait yung naranasan niya sa Panginoon. In-invite niya yung mga kapwa niya, mga tax collectors. In-invite niya yung mga sinasabi ng mga makasalanang mga tao upang maranasan nila kung sino itong Panginoon na ito. Makilala nila ang ating Panginoong Jesucristo. Pero nakakalungkot lang, yung pang may mga alam sa salita ng Panginoon, sila pa yung nangunguna na tanungin ang ating Panginoong Jesucristo at hanapan pa ng butas.
nahanapan pa ng butas. Ng ating Panginoon, kumbaga, nakafocus sa mga kaluluwa ng mga tao. Kaya siya nakikihalubilo upang maranasan nila yung pag-asa, maramdaman nila yung awa, ang habag ng Panginoon, makita nila yung pag-ibig, madama nila ang pag-ibig ng Panginoon, makita nila yung biyaya, yung grasya ng Panginoon, at mapanghawakan nila yung kaligtasan ng tinuturo ng salita ng Panginoon. Ng ating Panginoon lumalapit sa mga makasasalanang tao at pinaparanas kung sino siya. Ang mga Pariseo lumalayo at zinajudge ang mga tao. Ang ating Panginoon, tinuturo niya ang patungkol sa kaligtasan. Ang mga Pariseo, tinuturo nila, wala kayong pag-asa. Kaya, si Matthew, nung naranasan niya, at sumunod siya sa Panginoon, na yung principle na makikita po natin, dito po muna kay Matthew. Okay? Ay ulit. Following Christ produces what? Compassion. For the condemned. Diba? Ang pagsunod sa Panginoon tulad ni Matthew is what? Kumbaga, dahil naranasan mo ang awa ng Panginoon, ipakita mo at iparamdam mo sa kapwa mo yung awa ng Panginoon. Parang sa pagpapatawad. Kung talagang totoo na ikaw ay pinatawad ng Panginoon, bakit ang hirap natin magpatawad? Tayo lang yung nagsasabi na may process yan. Pero sa salita ng Panginoon, sa ginawa ng Panginoon, ang pagpapatawad, kung talagang natutunan natin ang pagpapatawad, kung naranasan natin ang pagpapatawad ng Panginoon, agad-agad. Hindi yan sa iyo. Ibigay mo sa Panginoon. Kasi lagi nating ako ang nasaktan eh. Kaya, di ko kayang patawarin itong tao na ito. Kaya ang nangyayari, bitter, galit, ang umiibabaw. At nakalimutan na ang pagpapatawad ng Diyos muna sa sarili mo, na tinanggap ng bawat isa sa atin ng pagpapatawad ng Panginoon, pero hindi natin maibigay na ang pagpapatawad ng Panginoon sa kanila. Parang ganito po. Naranasan niya yung habag ng Panginoon. Pinakita niya kung ano ang habag ng Panginoon. Pangatlo, hindi lamang po
na sumunod si Matthew sa ating Panginoon. Hindi lamang po na pinakita niya yung compassion ng ating Panginoon sa kapwa niya mga tax collectors, sa kapwa niya mga makasalanan. Makikita po natin dito ang pangatlo na ating mapag-aaralan, yung following His healing mercy. Di ba? Doon po sa psychology o sa biblical psychology, pagpatungkol po sa pagpapatawad, pagpatungkol po sa hatred, pagpatungkol din po kumbaga talagang bitterness sa buhay ng isang tao. Sabi nila, ang biblical psychology, ang lagi nilang sinasabi, kailangan mong patawarin ang sarili mo. Bakit? Kasi ikaw mismo, pinapahirapan mo ang sarili mo. Kaya hindi mo pinapatawad ang kapwa mo. Kung gusto mo ng kagalingan, patawarin mo ang sarili mo at ibigay mo sa Panginoon. Lahat-lahat. Di ba? Kumbaga tayo lang talaga ang tayo lang naman talaga ang nagpapahirap eh. Pinapahirapan lang natin yung sarili natin. Sinasaktan lang natin ang sarili natin. At ayaw nating bitawan. Yung nararamdaman natin. At hindi natin maibigay sa Panginoon. Kaya ano sagot, di ba? Nung nakita ng mga Pariseo, sila Matthew at ang ating Panginoon Kristo, at tinanong ng mga Pariseo ang ating Panginoon, ang kanyang mga disipulo, bakit siya nakikihalubilo? At narinig ito ng ating Panginoon at ano ang response ng Panginoon? Sabi po dito, but when he heard, he said, those who are well have no need a physician. But those who are sick, go and learn what this means. And then pangalawa, I desire mercy and not sacrifice, for I came not to call the righteous, but sinners. Meron tayong dalawa na response po ng ating Panginoon dito sa mga Pariseo. Una, ginamit niya yung medical term. Di ba? Na sinabi niya doon, those who are well have no need a physician. Di ba? Na ang main point dito ng ating Panginoon, kung sa tingin mo na wala ka ng pangangailangan, sa tingin mo na wala kang sakit, literal mo na wala kang sakit, hindi mo kailangan ng doktor. Tama? Hindi mo kailangan ito. Tingin mo kasi magaling ka. Tingin mo kasi malusog ka. Tingin mo kasi wala kang nararamdaman. Pero kung nararamdaman mo at alam mo na meron kang sakit, sabi niya, go and learn what this means. Sa spiritual na bagay na pinapakita dito ng ating Panginoon, hindi mismo yung physical na sinasabi niya. Ang sinasabi niya dito ng sakit ng mga tao is what? Kasalanan. Naakala ng mga Pariseo na ito na sila ay righteous. Nakakala ng mga Pariseo na ito na kumbaga hindi na nila kailangan ang kaligtasan. Hindi na nila kailangan yung kumbaga yung kaligtasan na yun na ino-obtain dahil banal na sila. Marami na silang alam sa Bible. Pero kung alam mo na ikaw ay makasalanan
at alam mo na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, lumapit ka sa Panginoon. Lumapit ka sa Panginoon. Pangalawa na makikita rin po natin dito na isa pang response niya, I desire mercy and not sacrifice. For I came not to call the righteous, but sinners. Na dito po, ang ating Panginoon, hindi lang man niya inaddress yung patungkol po sa kasalanan ng tao, hindi rin inaddress o dinescribe niya ang kasalanan ng tao ay parang isang sakit. Kumbaga, sinabi niya rin dito na kinote niya mismo in Isaiah 6 verse 6 na kumbaga kasi yung panahon na yon, pag ikaw ay nagkakasala, nag-o-offer ka ng burnt offerings. Tama? Para ano? Ikaw ay mapawalang sala o mapatawad ng Panginoon. Tama? Kaya sinabi niya dyan, I desire mercy, I desire yung awa, hindi po yung mga sakripisyo. Hindi kailangan ng Panginoon yung mga sakripisyo natin na sinasabi natin para mapatawad tayo ng Panginoon and then, gagawa ka na naman. Sabi niya, for I came not to call the righteous. Hindi siya pumunta dito sa mundong ibabaw na ito. Para hanapin yung mga sinasabi nilang sa sarili nila, righteous sila. Pumunta ang ating Panginoon dito sa mundong ibabaw. Para sa mga makasalanan. At yung kaligtasan na hindi sa mga righteous, ang kaligtasan ay sa mga taong guilty. Yan po yung response niya sa mga Pariseo. Kung bakit siya nakikihalubilo sa mga tax collectors, sa mga makasalanan ng tao na ito. Kasi alam niya, kaluluwa ito. Alam niya na wala silang magagawa. At alam niyang kailangan nila ng kaligtasan. At alam niya na walang magbabago sa kanila kundi ang Panginoong Jesucristo. At walang magmamahal sila sa kanila kundi ang Panginoong Jesucristo. Doon nga po sa session namin, mga accountability, yun nga, simulan namin ni Pastor Hans about celebrate recovery. Di ba? Yung celebrate recovery, na yun, tinutukoy doon is, may rule kami na doon, yung mga sinasabi natin is, hindi sila, kundi ako. Kasi ang unang lesson na namin is what? Tayo, madalas, lagi tayo nagbibilay sa kapwa pero hindi natin tinitingnan ang sarili natin. Ganon. Pero nakaturo pala. Hindi ito, kundi 3 pa yung nakaturo sa'yo. 4. Na kumbaga sa atin, minsan sa buhay natin, yung self-denial, na kumbaga yung hindi denial, yung denial, is what, ang
minimimpoint lagi natin para hindi ka mapansin at hindi ka maituro, i-blame mo ang iba. Eh, ikaw pala ang problema. Ikaw pala yung may problema. Mali pala ang puso mo. Kaya hindi ka nakaka-move on. Kasi mali ang puso mo. At lagi na lang sinisisi sila. Di ba? Parang ito. Akala nila sa sarili na magaling sila. Akala nila sa sarili nila matuwid sila. Kaya ang ating Panginoon nakikihalubilo sa mga makasalanang tao. At sa mga makasalanang tao na ito, nire-recognize nila na kailangan nila ang ating Panginoong Jesucristo. Kailangan nila ang awa. Kailangan nila ang habag. Kailangan nila ang pagpapatawad. Kailangan nila ang pag-ibig ng Diyos. Kailangan nila ng biyaya, ng grasya ng Panginoon na nagmumula lamang sa Kanya. At kailangan nila ng pagbabago. Kailangan nila ng pagbabago. Diba? Kumbaga, pinaranas sa atin ng ating Panginoon. Hindi ka matatag. Pinaranas sa atin, tinuturuan tayo ng ating Panginoon sa mga nararanasan natin. Broken ka. At kailangan mo ng pagalingin. At pag tayo in-acknowledge natin ang ating Panginoon na siya lamang ang magpapagaling sa atin, na siya lamang ang pag-asa natin, na siya lamang ang magpapabago sa atin, na siya lamang ang paraan sa lahat. Gagamitin ka ng Panginoon na maging instrumento niya. Dahil naranasan mo ang bagay na ito. At naranasan mo ang bagay na ito, binago ka niya. Tinuruan ka niya, ginabayan ka niya. At gagamitin ka ng Panginoon bilang isang patotoo na walang iba kung bakit ka nandirito, kundi lamang sa Panginoon. At walang iba na nagbago sa iyo, kundi lamang sa Panginoon. Hindi lamang sa Panginoon. Following Christ begins with admitting your sickness and continues by reflecting His mercy. Tulad ni Matthew, inadmit niya na hindi niya kayang makawala. Alam niyang hindi niya kayang makawala
sa kasalanan niya. Alam niyang hindi niya kayang magbago. Pero na-encounter niya ang Panginoon, na-recognize niya ang ating Panginoon na siya lamang ang magpapakawala sa Kanya. Siya lamang ang magbabago sa Kanya. Na magbabago sa Kanya. Yung istorya ni Matthew ay parang istorya rin natin. Si Matthew ay isang unworthy. Hindi siya karapat-dapat. Pero pinili siya. Siya ay broken. Pero tinawag siya. Siya ay makasalanan. Pero niligtas siya. Si Matthew walang magandang record. Hindi maganda yung kanyang spiritual resume. At wala siyang maipagmamalaki sa Panginoon. At walang sino man ang magmamalaki sa Panginoon. Dahil siya lamang talaga kung bakit po tayo nandirito. Amen? Siya lamang po talaga kung bakit po tayo nandirito. Sa mata ng tao, siya ay isang tax collector. Isang makasalanang tao, isang traidor, isang hindi karapat-dapat. Pero sa mata ng Diyos, siya ay isang kaluluwa. Isang kaluluwa na dapat tubusin. Isang kaluluwa na dapat baguhin. Isang kaluluwa na dapat gamitin. Kaya nung nakita niya si Matthew, hindi galit, awa. Nung nakita niya yung great multitude ng ating Panginoon, hindi panghihinayang, kundi awa. Na the same word and the same case na ginamit yung salitang nakita. Di lamang nakita ng Panginoon yung pagkakamali ni Matthew, yung struggle ni Matthew, yung mga hidden sins at failures ni Matthew. Nakita niya kaluluwa, nakita niya kailangan siya, pangangailangan, nakita niya itong tao na ito, kailangan ako. Di ba? Kailangan ang ating Panginoon. And he's still saying pa rin. Di ba? Nung sa una natin na pag-aralan, tumatawag siya. Lumapit ka. Sa pangalawang na pag-aralan natin, sinasabi niya, lumapit ka. Sa pangatlo, lumapit ka. At hanggang ngayon, tinatawag ang bawat isa ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng pamumuhay natin. Handa ka bang lumapit sa Kanya? At tinatawag Kanyang
lumapit tayo sa Panginoon. Same at same na word sa lahat ng mapag-aaralan natin. Na yung word na yun na 2 words. Follow me. Hindi siya simpleng invitation. Tama? Pero gusto tayong tulungan ng Panginoon, turuan ng Panginoon, gabayan ng Panginoon, baguhin ng Panginoon. Amen? Baguhin ng Panginoon. I hope and I pray po, diba? Kahit sinasabi natin kaya hindi tayo makalapit at makapaglingkod sa Panginoon at maging kagamit-gamit. Tingnan niyo po si Matthew. Na sinasabi natin, hindi ako karapat-dapat na tumayo sa harapan ng tao dahil makasalanan ako. Kailangan ko munang baguhin ang sarili ko. Ganoon ba yung napag-aralan natin? Hindi. Sino na ngayon si Matthew? Dati siyang tax collector at naging disipulo ng ating Panginoon. Isa sa disipulo ng ating Panginoon. Na dating kumukolekta ng kaban ng bayan at turing sa kanya ay isang traidor na ngayon sa pag-aaral natin at sa journey ni Matthew kasama ang ating Panginoon, kasama siya na nangangaral para sa mga kaluluwa. Diba? Na dati, ang sinusulat niya lang, mga numero, ngayon sinulat niya ang Book of Matthew. Na ngayon ay napag-aralan natin at nakita natin na kahit tayo isang hindi karapat-dapat at lagi nating dinadahilan, baguhin ko muna sarili ko, hanapin ko muna sarili ko, pag na-encounter mo ang Panginoon, sana maging katulad tayo ni Matthew. Pag tinatawag ka ng Panginoon, lumapit ka sa Kanya, sana maging katulad tayo ni Matthew. Tumayo at sumunod sa Panginoon. Huwag patigasin ang puso mo. Huwag kang maghanap ng mga rason para hindi ka talaga lumago at kagamit-gamit sa Panginoon. Sa lahat ng mga bagay na yan, pag pinapatigas mo ang puso mo, dudurugin ka niya. Kung marami pang ikaw rason para sa Panginoon, tuturuan ka niya. Mas maraming rason para ikaw ay mabago sa tulong niya. Sa tulong niya. Kaya, the compassion of Christ calls the unworthy. Changes the broken and send the forgiven. Diba? Na tinuturo ng compassion ng Panginoon, ng awa ng Panginoon, ang tinatawag niya, mga hindi karapat dapat. Na kailangan ng kagalingan, broken,
at ginagamit ng Panginoon para ipakita kung sino siya sa buhay natin. Amen? Kung sino siya sa buhay po natin. Dahil wala pa yung mga bata, tuloy natin yung discussion. Alright, I give you 10 minutes po na kadalasan na ginagawa po natin. Meron tayong yung principle na stop, start, and continue na naayon po sa ating napag-aralan. At humanap po tayo ng mga kapartner at magkaroon po tayo ng discussion question. I-process po natin yung ating napag-aralan. At una na ating ipaprocess po, stop. What tax booth in your life are you still sitting in instead of rising to follow Christ? Start. Who is one person like Matthew that God is calling you to show compassion to and reach out to? And continue. How can you continue to rise daily, live the old life behind, and follow Him more closely? So, start, stop, and continue. Sige po, I give you 10 minutes to process na ayon po sa ating napag-aralan sa account po ni Matthew at ang ating Panginoon.
2 minutes po ay i-wrap up po sa panalangin. Ayan, pag-pray po natin yung mga lahat ng ating mga napag-usapan at tayo'y lumapit sa Panginoon na kanyang tayong tulungan. Ayan, sige po.